Naglalaro ang mga dalaga habang si Rodeus ay nangmamanyok sa loob ng kahon pero nakita siya ng Sacred Beast. Ngunit sa muling pagsilip ay nandoon na ang Beast Warrior na nagbanta dahil sinisilipan ng kanyang anak kaya humingi agad ng tawad ang bida. Namuhay sila ng tahimik sa Beast Village kaya nakakagawa ng mga figures ang bida at kumakain na rin sila ng masasarap. Tinuturuan ni Ares ng kanyang lingwahe sila Tona at Sene kaya naging close niya ang mga ito. Napansin ng lalaki ang singsing niya na ibinigay ni Galen na nagmula pala sa village na ito. Pero nagalit si Guys at kinuha ang anak na si Tona dahil isang kahihiyan daw si Galen sa kanila. Ngunit di pumayag si Ares dahil ang pagkakilala niya kay Galen ay isang magaling na master. Kaya napaisip si Guys kung nagbago na ba talaga ang kapatid. Curious din si Tona sa kanyang aunt Galen kaya nais magpaturo ng sword style nito na di naman tinanggihan ni Ares at nagsimula sila kagad na magsanay. Natuwa si Guys dahil ngayon lang daw nagpakita ng interes si Tona sa espada at nalaman pa kay Rodeus na naging apprentice din ni Rodeus si Galen sa pag-aaral at magic. Lumipas ang 3 buwan ay nakukuha na ni Tona ang technique. Ngunit nang mabanggit ni Ares na malapit na silang umalis ay nalungkot si Tona. Samantala ang bida ay nakukyutan sa Sacred Beast. Kaya nakiusap ang Beast Woman na huwag sana niyang bastyusan ang sagrado nilang halimaw pero nakikipaglaro lang talaga ang bida. Samantala nag-aaway na pala ang dalawa dahil ayaw ni Tona na umalis doon sila Ares. Na-depress si Tona pero aminado siyang magaling na guro si Ares kaya baka magaling din si Aunt Galen. Pero naalala ni Guys na noon ay tila isang mabangis na halimaw lang ang kapatid kaya pinadala nila ito sa manlalakbay. Narinig ni Rodeus na nagtatgo sila Sena at Tona kaya lumabas muna sila. Ngunit nakita na pala sila ni Ares kaya humingi na ng tawad si Tona. Kaya naman nagkabati na rin sila. Kinabukasan ay nakita ni Rodeus na naging magtropa pala ang Chief at si Rui. Subalit nalulungkot ang kababaihan sa kanilang paghihiwalay. Nais namang makalaban ni Guys ang sword style ni Galen sa pamamagitan ni Ares at nang sumugod sa isa't isa ay natapos ang duelo nila sa isang iglap kaya di naintindihan ni Rodeus ang nangyari. Pero sa kanilang kamayan ay natalo pala si Ares. Pag-alis nila ay naiwan kay Tona ang mga laruan. Saka sumama sa kanila si Gis na nais daw makisabay. Habang naglalakbay ay kinwento naman ni Gis ang tungkol sa kinikilalang 7 gods. Magkakasama ang 4 sa mahabang paglalakbay patungo sa bayan ng Miles. Hanggang sa makita na nila ang destinasyon kaya nagpaalam na si Gis. Napakamasagana ng lugar na mahahalata sa mga gusali doon kaya masaya silang naglakbay sa syudad. Sa kanilang meeting ay sinabi ng bida ang kanilang mga gagawin sa Miles bilang paghahanda sa paglalayag patungo sa Central Continent. Giit ni Ares na mangha-hunting muna siya ng mga goblin kaya nag-alala ang bida. Subalit nagpasya pa rin sila na kumilos ng kanya-kanya kinabukasan. Kinabukasan ay gumawa siya ng liham para sa pamilya nang makita niyang meron na namang nakidnap. At kahit ayaw niya na ng problema ay di niya pwedeng pabayaan ang nakikitang krimen kaya sinundan niya ito at pumasok sa hideout. Pero nabuko siya dahil lang sa isang pantso. Kaya nagpakilala na lang siyang si Ruijerd at pinatalsik ang mga ito. Ngunit napansin na pamilyar ang nakidnap. Dumating ang chicks na may-ari ng pantso pero mas sininghat pa ito ng parang adik kaya napasugod ang dalaga pero habang inaatake ay nakafocus lang siya sa 2 goal. At sa kanilang labanan ay kitang-kita niya na ito. Dumating naman ang kanilang captain na isang lasenggo pero mabilis itong sumugod na nabihag ng bida. Pero nakatakas at nahiwa pa nito ang ginawang rock wall ng manyak hanggang sa mahiwa nito ang pantso sa mukha ng bida. Dahil dito ay nakilala siya ni Paul dahil ito pala ang kanyang ama. Malaki ang pinagbago ni Paul dahil sa stress. Ngunit nang marinig na tila nag-enjoy pa ang bida sa adventure ay nainis si Paul. At mas lalo pa itong nagalit dahil hindi man lang naghanap ng impormasyon at mas inuna pa nito si Ares kaya nagsimulang magkaroon ng diskusyon hanggang sa masuntok si Rudy. Pero lumaban siya at nagawa itong mapatalsik at nagsimula siyang bugbugin ng ama dahil di man lang ito natuwa na nagkita pa sila. Saka naman dumating ang kapatid na si Norn para ipagtanggol ang kanilang ama. Kaya naman umuwi na lang ang ating bida. Pero sinabi pa ng ama na naglaho na ang kanilang syudad at nawawala ang kanilang family members. At ang samahang ito ay isang search team para bawiin ang mga biktima ng mana calamity na na-brainwashed upang maging alipin kaya naalala ni Rudy ang lalaki na bully ni Sylphie. Di makapaniwala si Rodeus sa kanyang mga nalaman. Pag-uwi nila Ares ay nakitang tulala ang bida kaya babanatan daw ng dalaga si Paul pero pinigilan ni Rui at sinabing i-comflirt na lang niya ito. Kaya naman matapos ang ilang sandali ay niyakap na rin siya ng dalaga para iparamdam na di siya nag-iisa. Sa flashback ay nagising na lang sila Paul sa isang kapatagan matapos tamaan ng mana calamity. At kahit napakalayo ay naglakbay sila pabalik sa kanilang bayan pero wala ng pamilya na nadatnan. Kaya na-depress siya ng todo dahil hindi mahanap ang kanyang asawa at kay Nor na lang siya kumukuha ng lakas. Sa present ay nagbalik si Gis at sinabing dapat ay naging masaya na lang si Paul na nagkita pa sila ni Rodeus dahil hindi din biro ang mga pinagdaanan nito.
At pagsapit ng gabi ay naisip ni Paul na mabuti ay maayos si Rodeus at walang pinsala ang katawan. Kaya naman kinabukasan ay pinuntahan niya ang anak kahit na pinipigilan siya ni Ares. Ngunit kinuha ni Rui ang dalaga para makapag-usap ang mag-ama. Ngunit ikinagulat niyang may black eye si Ares dahil pinipigilan ni Rui. Saka pinaliwanag ng bida na nagkaayos na sila ni Paul tapos pinagaling niya ang mata ng dalaga. Dagdag pa ng bida na dahil sa ama ay makakapaglakbay na sila ng libre patungong Central Continent subalit nakakalungkot na naglaho din ang kanilang bayan. Pero tanggap naman daw ni Ares kung ano ang nangyari. Kinabukasan ay nagsimula na sila sa paglalakbay kaya nagpaalam na sila sa ama at kapatid. Sa kanilang paglalakbay sa dagat ay nagkaroon ng malakas na bagyo kaya nagkakaroon sila ng seasickness. Samantala si Roxy ay kausap ang dati niyang kasamahan sa party na si Noko para the Tikbalang. Kaya naikwento nito ang nakalaban niyang dead-end party ngunit nakaramdam ng pagkabalisa si Roxy. Sa kabila ng pagiging siraulo ni Tikbalang ay nag-advise itong dumalaw din siya sa mga magulang dahil alam nito ang pakiramdam dahil isa na rin siyang ama. Umuwi nga si Roxy kung saan natatakot pala siya sa mga kapwa Megard dahil di siya nakakagamit ng telepathy. May nakita pa siyang batang sugatan na kanyang pinagaling. Pero di niya maintindihan ng telepathy kaya umalis na lang siya. Pagdating sa bahay ay sinalubong siya ng mga magulang. At kahit ang mga ito ay di niya maintindihan ng telepathy kaya nais niya nang umalis kagad. Ngunit nang umiyak ang ina ay naalala niya ang kanyang pagkabata na tila naging kakaiba dahil siya lang ang di nakakagamit ng telepathy pero di siya sinukuan ng mga magulang kaya napayakap siya sa ina. Nang magising siya ay nagsasalita ang mga magulang para makausap siya kaya nalaman niyang dumalaw pala dito sila Rodeus kasama ang dead end na si Ruijerd. Saka nagbalik siya sa kanyang search party para ipagpatuloy na hanapin ang pamilya ni Rodeus. Nakausap na naman ni Rodeus ang human god sa panaginip kaya nagpasalamat siya sa mga tulong nito pero naiinis siya dahil nagbabalik sa dating katawan kapag nasa loob ng consciousness. Nagbigay muli ng advice ang human god na huwag siyang magpapakilala kay Aisha at magpadala siya ng sulat sa Shirone Kingdom sa kanyang kakilala upang mailigtas sila Aisha at Lilia. Nang magising ay nakakaramdam pa rin ng seasickness. Sa wakas ay nakarating na sila sa Central Continent at sumakay sila ng bangka habang kumakain ng masarap. Habang nasa karwahe ay napansin ni Ares na malungkot ang bida dahil pala alam niyang nabihag ang kanyang pamilya. Gumawa ng sulat si Rodeus kay Roxy katulad ng advice ng human god. At habang naglalakad sa palengke ay napansin niyang may sumusunod sa kanya kaya napatakbo at gumawa ng pader. Pero nang tignan niya ito ay isang bata ang pinipigilan ng mga guard na magpadala ng sulat sa kanyang ama. Kaya pinigilan ni Rodeus ang mga ito ngunit dumating ang mga backup kaya tumalo na lang sila ng mataas. Nagpakilala itong kanyang kapatid na si Aisha Greyrat. Pero dahil sa advice ng human god ay di siya nagpakilala na kuya nito. Nalaman ng bida na nagagalit daw si Aisha sa kuya nito dahil nalaman niyang isa itong manyak dahil sa tinatagong mga underwear sa isang box. Napagtanto ng bida na ito ang dahilan ng human god kaya nag-advise na huwag magpakilala sa kapatid. Sa kabila nito ay pinanggako niya kay Aisha na tutulungang iligtas ang nanay nito na si Lilia. Nang makatulog si Aisha ay pinaliwanag ni Rodeus ang sitwasyon sa mga kasama at pinigilan na sumugod sa palasyo ang mga ito. Kinabukasan ay dumating ang isang tauhan ni 7th Prince of Shirone na si Pax na nais daw siyang makausap kaya di siya nagdalawang isip na magpunta. Ngunit pagpasok sa silid ni Prince Pax ay nakitang bihag si Lilia at nahulog na rin siya sa isang bitag na merong seal kaya di siya makakatakas kahit gumamit ng magic. Plano daw pala ni Pax na mapabalik si Roxy gamit si Rodeus at kapag dumating ito ay gagawin niyang alipin at bubuntisin ng 5 beses. Bubulat-latin niya din daw ito sa harap ng bida bago niya daw patayin si Rodeus. Giit naman ng bida na hindi malalaman ni Roxy kaya kailangan niyang mag-announce pero di naniwala si Prince Pax. Sa flashback nang makita nila ang malakas na liwanag mula sa Mana Calamity ay niyakap ni Lilia ang anak. Dito ay naglakbay sila ng magkasama at nang makarating sa Shirone Kingdom ay inaasahan na makikita si Roxy pero ang manyak na si Prince Pax lang ang nandoon kaya ikinulong lang sila nito. Nagtaka si Rodeus nang dumating ang 3rd Prince of Shirone na si Zenobia na nais malaman kung sino ang gumawa ng mga figures. Saka ipinakita nito ang pinakamalupit na likha ni Rodeus na figure ni Roxy na paborito ng mga manyak na katulad niya. Dahil dito ay nalaman niyang si Rodeus nga ang may likha nito kaya nais siya nitong maging master. Samantala kumikilos na rin sila Rui upang iligtas ang nanay ni Aisha. At tinulungan sila ng Royal Guard dahil bihag din ng kanilang mga pamilya. Si Zenobia naman ay sinusubukang tanggalin ang barrier. Kaya sinabi ng bida na di niya ito tatanggapin na apprentice kung di siya matutulungan. Nagbabala si Aisha tungkol sa isang godchild na may pambihirang lakas habang may kumuha naman kay Pax na walang iba kundi si Zenobia na isang godchild at dinala ito kay Rodeus. Di na rin pumalag ang mga guard dahil kay Zenobia daw sila mas loyal.
At bago pa matanggal ang ulo ni Pax ay pumayag na itong pakawalan si Rodeos pero binali pa ang kanyang kamay. Dahil sa nakakatuwang pangyayari ay napakawalan na rin ang mga bihag. Ngunit nang matuwa si Zenobia ay naihagis niya si Rodeos ng malakas. Bago sila umalis ay binigay ni Lilia ang paborito niyang mga ponso at nakita din doon ang regalo ni Sylvie. Tapos niyakap siya ng yaya kaya naramdaman niya ang matatambok nito pero dinamalang nila ang ligaya ng malaman na ligtas ang mga mahal sa buhay. Nais daw sumama ni Aisha sa kanya dahil ayaw daw nitong paglingkuran ng kuya niyang si Rodeos na sinasabi ng ina. Pero di siya pumayag kaya binigyan na lang ito ng isang headband. Subalit pag alis ay alam pala ni Aisha na siya ay ang kanyang kuya. Samantala sila Zenobia at Pax ay naparusahan kaya napatalsik sila sa palasyo at kinakailangang mag-aral sa karwahe. Nagpatuloy sa paglalakbay ang dead end party. Pagsapit ng gabi ay nakita nila ang mga dragon kaya pinangarap ni Ares na manghunting nito. Nagpatuloy sila sa pagsasanay ni Rui at dahil sa husay ni Ares ay sinabi ng Super na isa na siyang ganap na mandirigma. Di makapaniwala si Ares kaya nagpapakurot siya sa bida ngunit kinurot siya sa dibdib kaya nasuntok ang manyak. Kinabukasan ay napakahirap ng paglalakbay saka nakakita na naman sila ng mga dragon. Subalit biglang natahimik sila Ares at Ruiger dahil sa mapanganib na paparating ngunit dinaanan lang sila nito. Kaso kinausap pa sila ng bida dahil hindi niya alam ang panganib pero ang kalabaw ay tumalon na sa sobrang takot. Kilala sila ng lalaki maliban kay Rodeos. Pero aalis na sila kaso nakipagkilala pa ang bida kaya nagpakilala din si Orsted. Subalit nang mapag-usapan nila ang human god ay biglang umatake si Orsted. Dahil sa lakas nito ay tila ginawa lang niyang bata ang warrior ng super race na si Ruigerd. Kaya nakaramdam ng takot ang bida pero iniligtas siya ni Ares na napatalsik. Saka napinsala nito ang kanyang internal organs kaya aalis na ang mga ito pero umatake pa si Rodeos at lumaban gamit ang kanyang malakas na mahika ngunit sinalag lang ni Orsted. Pero dahil dito ay tuluyan na siyang pinatay. Nagising siya sa consciousness kasama ang human god. Giit ni human god na inatake siya ni Orsted dahil ito ang evil dragon god. Dagdag pa nitong ipinasapala nila Place ang sumpa sa mga sibat na binigay sa mga Super kaya nalipat ang mga sumpa sa mga ito pero dahil nag-ahit ng buhok si Rui ay naglalaho na daw ang sumpa. Si Orsted din daw ang top 2 sa 7 great powers at ito daw ang mananalo sa seryosong duelo laban sa top 1. Masaya pa rin daw si Rodeos dahil naranasan pa niyang ma-reincarnate. Pero sinabi ni human god na hindi pa naman siya namatay kaya nagising siya at sinabi ni Ares na niligtas siya ng kasama ni Orsted. Saka napaiyak si Ares dahil akala niya ay tuluyan ng mawawala si Rodeos. Nagkaroon ng masamang panaginip ang bida ngunit nagising siyang nakayakap si Ares at nakitang nagbabantay si Rui. Kaya sinabi niya na sabi ni human god ay nawawala na ang sumpa sa lahi ng mga super na labis nitong ikinatuwa kaya tumalikod at napaluha. Kinabukasan ay sinubukan ng bida na gayahin ang nullification magic na ginamit ni Orsted sa kanya. At kalaunan ay nakauwi na rin siya pero wala na ang kanilang bahay kaya mga alaala na lang ang kanyang nakikita. Dahil nakauwi na sila sa hometown ni Rudy ay nagpaalam na si Ruigerd. Kaya nagpasalamat ito sa lahat ng naituro sa kanya ng bida kung paano maibabalik ang respeto ng mga tao sa super race. Dagdag pa nitong magiging mas malakas sa kanya sa hinaharap si Ares. Ngunit labis pa rin na nalungkot ng dalawa. Binabalik na rin ni Rui ang kwintas ngunit binigay na ito sa kanya ni Rodeos upang maalala sila nito sa katuluyang umalis. Kalaunan ay nakarating ang dalawa sa kasalukuyang camp at nakita nila doon si Galen at ang butler. Di nagtagal ay sinabi ng butler na namatay na ang mga magulang ni Ares at na-execute ang lolo nito na ikinagalit ng bida. Dahil dito ay pinapaalis muna sila ni Ares dahil nais nitong mapag-isa. Tinignan ni Rudy ang mga listahan ng mga nawawala at nalaman na hindi pa nahahanap si Sylvie. Pagsapit ng gabi ay pumasok si Ares sa silid dahil nais nitong ibigay ang pangako dahil 15 years old na siya. Kaya wala nang nagawa ang bida nang si Ares na ang magsimula ng kanilang banatan ngayong gabi. Kinabukasan ay napakaganda ng umaga ni Rodeos dahil nakascore. Pero di niya matagpuan si Ares at nakita ang pinutol nitong buhok at ang sulat na naglakbay muna ito sa malayo. Nagtanong siya sa butler pero ayaw nitong sabihin kung saan nagtungo sila Galen at Ares. Dahil dito ay naging malungkot na naman ang bida dahil sa pakiramdam na iniwan siya. Maagang gumising si Ares para magpatuloy sa paglalakbay. Samantala ang bida ay walang gana na kumilos dahil sa kalungkutan kaya binigyan siya ng trabaho ng butler. Habang sila Ares naman ay patuloy sa adventure. At si Ruigerd ay pinasalamatan ng mga tao sa pagliligtas nito. Tapos di na natakot ang mga ito kahit nalaman na isa siyang superd. Samantala si Ares ay nangako na balang araw ay magiging mas malakas siya upang maprotektahan niya si Rodeos. Nakainuman naman ni Kishirika si Tall Hand ngunit ang Demon Lord pa ang nanalo. Subalit wala palang pambayad si Kishirika kaya napilitang magbayad si Roxy. Dahil dito ay nais siyang bigyan ng reward kaya tinanong ni Roxy kung nasaan ang pamilya ni Rodeos. Giit nitong maayos na ang kalagayan nila Lilia at Aisha dahil nakita na nila si Paul. Pero nawawala pa rin si Zenith na nanay ni Norn at hindi niya mahanap ang eksaktong lokasyon nito. At nakita din daw nitong depressed daw si Rodeos. Subalit pinilit pa rin ng bida na magpatuloy.